O ngayon, pag-usapan natin po ang kontrobersy tungkol sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Bigyan ko muna kayo ng update ng protest rally sa harap ng Senado. Yung plano ng grupong Akbayan, Tindig Pilipinas ay sa mas mga kababayan kanina, before sana na pumunta sa Senado. Kaya lang mooted ng Senado yung pagbasa ng articles of impeachment kasi pinabalik yung kaso. Ang dami ngayon nagkukondina sa Senado dahil sa kanilang ginawa. Kasama sa nagkondina si election lawyer Romulo Macalintal. Yan sabi dito, Romulo Macalintal criticizes 18 senator judges for remanding VP Duterte's impeachment case. Sabi po ni Macalintal, ang moron po, patal-patalon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, pag-usapan natin po ang kontrobersy tungkol sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Bigyan ko muna kayo ng update ng protest rally sa harap ng Senado. Yung plano ng grupong Akbayan, Tindig Pilipinas ay marcha. Ang mga participants po na mga around 5,000 na doble po sa estimate ng mga authorities, mga 10,000 mga kababayan ang patuloy ngayon na nagsasagawa ng protest rally. So padami ng padami mga kababayan ang umusugod sa harap ng Senado. Baka mawi po ito sa people power. Hinaharangan na nga po yung mismong entrance gate ng Senado ngayon. Ito po yung bidyong kuha ni Richard Hidarian. Diba? Padami ng padami mga kababayan, yung mga tao nagsisigaw ng convict Sara now. Yan po. So, diba, mga kababayan, ang dami-dami na po. Grabe na po ang tao sa harap ng gate ng Senado. People power na daw. Sumisigaw na sila, people power na niya. Grabe na po, mga kababayan. Sa atin po, trial muna before conviction. Di ba pa? Hindi naman so outright conviction. Kailangan ituloy yung trial para makita yung presentation ng ebidensya. Then, pag malakas yung ebidensya, conviction. Pag mahina yung ebidensya ng prosecution, di acquittal. Ganon tayo ka-fair. Tuloy ang laban! Ngayon! Baka! Sorry po. Yan po, mga kababayan. Padami ng padami ang mga tao. Sa harapan ng Senado ng Pilipinas para ipanawagan ang paglilitis, ang paghahatol sa walbasera, korap, kahirap, lumalabag sa karapatang pantao na si Sara Duterte. Ang laganap, kasumpa-sumpa ang mga magnanakaw sa kabangbayan, mga bunga ng pinaghihirapan ng ating mamamayan, mistulang ginagamit sa pagluho ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Ang magnanakaw at palalo ay nagkakamay para sa sariling kasakiman. Ang mga sinungaling ay pinukutya ang katotohanan. Ang mamamatay tao ay walang habas sa pagbabanta sa lumalaban. Hanggang kailan ang ganitong kalampastangan? Diyos ng katarungan,
samahan mo kami sa pakikibaka at paglaban. Yan pang sitwasyon sa harap ng Senado. O ngayon, si Tito Sen, mga kababayan, inumaw, prinace si Coco Pimentel dahil sa magiting na pakikipaglaban with the minority bloc. Kasama po si Risa Ontiveros kahapon doon sa Senado, sa Senate Session Hall. Sabi ni Tito Sen, it's a great valedictory act for graduating senator and minority leader Coco Pimentel with a mind for the Constitution, in a heart for the people. God bless my SP friend. Naging Senate President din kasi siya. Itong si Coco Pimentel, mga kababayan. Itong si Coco po, pag tumakbong muli ito sa 2028 election, pati si Risa Ontiveros, iboboto natin, isusupport natin kasi ito na lang yung mga natitirang matino. Yung Fantastic Five, mga kababayan. Si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, si Win Gatchalian, si Nancy Binay, mayor na Makati City. Tapos si Grace po. Sila lang, mga kababayan, yung nanindigan. Yung boto, 18-5. Kaya tinawag ni Father Flavie Villanueva, itong 18 bilang mga 18 Judas. Sa mas, mga kababayan, kanina, before sana, na pumunta sa Senado. Kaya lang mooted ng Senado yung pagbasa ng articles of impeachment kasi pinabalik yung kaso. Ang dami ngayon nagkukondina sa Senado dahil sa kanilang ginawa. Kasama sa nagkondina si election lawyer Romulo Macalintal. Yan sabi dito, Romulo Macalintal criticizes 18 senator judges for remanding BP Duterte's impeachment case. Sabi po ni Macalintal, ito ang ginawa ng mga senador pag-abandona sa kanilang constitutional duties. Election lawyer attorney Romulo Macalintal castigated the move of the 18 senator judges who voted to remand the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives sa pagsasabi they acted as their lawyers which effectively abandoned their constitutional duties. Ngayon lang ito nangyari. Sabi ng mga observers, ngayon lang nangyari na yung Senado, matapos na sumumpa bilang mga senator judges, yun pala, yung abogado ni Sara. Inabandon yung pagiging senator judge para tumayong abogado ni Sara. Saan ka nakakitang judge ka? Nag-abogado ka ni Sara? At pinabayaan, mga kababayan, ni Chis Escudero. Kaya may mga panawagan na si Chis Escudero dapat palitan po na presiding officer. Ang dapat mag-preside dyan, political, tulad ng panahon ni Era Pistrada, impeachment ni Era. Ang umupo na presiding si Hilario Davide. Yun ang dapat mangyari dito, mga kababayan. Sabi ni Macalintal, ito ang move ng Senado to return the impeachment case back to the House is nothing short of frivolous, if not outright absurd. Katawa-tawa po ang ginawa ng Senado. Kaya nga yung iba sabi, moronic. Kalimutan ko sino yung sabi yun kanina. Moronic niya itong ginawa ng mga senador. Yung mga matatalino sa Senado naging moron. Kung sa Tagalog, yung moron po, kung sa Bicol, ang moron po, patal-patalon. May na ang ulo. Patal. Di ba? They took the cudgels niya for Duterte. Filing a motion she alone should have filed as part of her formal defenses niya. In doing so, they abandoned their constitutional duty to serve as impartial judges and more importantly, failed the Filipino people who have long awaited resolution of this case. Sabi po ni Macalintal. Kaya nga sinasabi ko matagal na. Ito dapat si Bato, si Bongo. Yun ang nagmotion po. Yun ang tumayong abogado. Pati si Cayetano. Tawag na kay Bato de la Rosa, Batorni. Itong mga nagsalita na ng kanilang posisyon noon pa. Acquit nila si Sara Duterte. Wala pang trial. Acquittal na yung sinasabi nila. Publicly yun ang kanilang ina-announce. Kailangan po na ipa-inhibit. Tingnan ninyo yung nangyari. Dapat hindi sila mag-participate at senator judges. Nakita na ninyo. Sumumpa nga sila as senator judge. Pero ang ginawa po, nag-abogado para kay Sara. Sinalaula, mga kababayan, yung Senado as an impeachment court. Garapalan po ang ginawa ng mga senador. Nakakahiya. He also criticized Senator Judge Bato de la Rosa
for initiating the dismissal of the case, highlighting that it is ironic to see a judge who files the said move in his own court, noting that the said motion should come from BP Duterte's defense team. Nakita na ninyo? At ang masaklap, yung presiding officer na brilliant lawyer, inayaan niyang gawin yun ni Bato. At sinuport pa ng isa pang abogado na sabi matalino, si Alan Peter Cayetano. Kita ninyo, mga kababayan, hindi na sila nahiya. Judge ka, ikaw yung magmomosyon. At ang ginampanan mong trabaho, hindi judge, kundi abogado ng defense. Kaya sabi ni Makalintal, saan kanya nakakitang korte? Where else can you find a court where the judge himself files a motion in his own court and proceeds to rule on it? Again, his own court. That is precisely what happened here, sabi po ni Makalintal. Makalintal said that this display of partiality could serve as a valid ground for inhibition. Ayun. Tama po. He also urged senators to allow the Vice President to speak for herself and remain committed to their constitutional duty of preserving the impartiality of the court. Let Duterte speak for herself. The Senate must remain what the Constitution intended it to be in this context, an impartial court, not a partisan refuge, sabi po ni Makalintal. So, malamang sa malamang, yun ang gagawin po ng prosecution. Hindi pa nagsasalita yung prosecution panel. Other than kanina, in-address nila yung pag-remand. Nagpa-press con sila. At ang sabi po ng prosecution panel, they will defer the receipt. Hindi muna nila tatanggapin yung impeachment case na binalik sa kanila. Gustong ibalik sa kanila. Kasi, hihingi muna sila ng clarification. Yan ang sabi ni Congresswoman Gerville Luistro, isa sa mga House prosecutors. So kailangan talaga, mga kababayan, na ipa-inhibit po itong mga senador na to. Si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Robin Padilla, pati si Marcoleta po. Kasi si Marcoleta, nagsalita na rin ito doon sa dahig. Ganon dapat ang gawin ng ating prosecution. Kasi hindi man po nila nagagampanan. Ayaw nilang gampanan yung kanilang papel as senator judge. Ang gusto nila mag-abogado, di doon sila, mga kababayan, sa side ng prosecution panel. Sa side ng defense panel. Di mag-abogado sila. Kaya lang, di man sila abogado. Other than si Cayetano. Basta dapat silang ipa-inhibit, mga kababayan. Ang ebidensya, yung ginawa nila na mag-convene as impeachment court, yung Senado. At si Chis Escudero dapat palitan as presiding officer kasi sumama siya doon, kinonsinti niya ang mga maling aksyon. So dapat isang impartial presiding officer ang uupo po dito sa impeachment trial. And proposal po ni Mel Santamaria, yung Chief Justice, tulad ng nangyaring impeachment trial kay Erap. Ito may bagong reaction si Dean Santamaria. Isipin nyo ito, niremand sa HOR ang kaso para mag-certify na ayon sa konstitusyon ang nangyari na sa HOR. Tapos nag-issue ng summons na inuutusan si BP Sara para sumagot sa articles of impeachment na inain ng HOR. Di ba implied admission ang pag-issue ng summons na regular naman ang hinaing articles? What a waste of time! What a crazy world! Nangabuang na yung mga senador, mga kababayan, sa kakadepensa kay Sara Duterte. Mali-mali yung kanilang mga ginawa. Ngayon, sabi ni Risa Ontiveros, yung pag-return niya ng impeach case to House is Duterte Black's plan all along. Talaga pong plinano. Planado man talaga po. Ngayon nga po, yung abogado ni Digong at ni Sara Duterte, si Atty. Torion, may final po sa Supreme Court. Ayan si Torion. Sabi dito, look, lawyer Israelito Torion files a supplemental petition asking the Supreme Court to declare the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte null and void for alleged failure to meet constitutional requirements on verification and proper initiation of impeachment proceedings. Kaya yung mga argumento ni Bato, kasi sila yung nag-file, si Bato, Supreme Court, at ang abogado si Torion, sigurado, yung mga argumento po ni Bato, binabasa niya, galing dito kay Atty. Torion. Gusto talaga nilang i-delay para hoping na maglabas, mga kababayan ng TRO, yung unang objective nila at hindi matuloy ang impeachment trial
as scheduled. In this time, natuloy pa rin, naka-convene yung Senado kasi pinagpilitan po ni Coco Pimentel and Senator Risa Ontiveros. Kaya ngayon, nag-supplemental sila. Gusto nang ipa-declare yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte na null and void for alleged failure to meet constitutional requirements on verification and proper initiation of impeachment proceedings. Kaya kahapon, ang nag-abogado po sa Senado, si Baturni, guided daw siya ng Holy Spirit kasi. Ganon katindi kakapal mga kababayan si Baturni. Malinaw po na labag sa batas at pati sa kanilang rules. Senator Judge ka, nag-akto kang abogado. Di ba po mga kababayan? Ayan o. The petition followed the Senate's convening as impeachment court, which remanded the complaint to allow the House of Representatives to rectify the supposed constitutional infirmities in the articles of impeachment raised by Senator Ronald De La Rosa. Kita ninyo yung ginawa kahapon. Ang mag-question dapat niyan, yung defense lawyer. Ang nag-question na tungkol sa constitutional infirmities, Senator Judge, si Baturni, nag-aktong abogado, mga kababayan. Kahit hindi man siya abogado. At sinabi, hindi man na niya akong abogado. Pero nag-akto siyang abogado. Dubli-dubli yung violations. Una, violation mga kababayan sa constitutional provisions, then sa kanilang Senate rules, then sa mismong hindi man siya otorisado na mag-abogado kasi hindi man siya abogado, iniral siya. Dating iniral and Senator Judge, pagkatapos nag-aktong abogado kay Sara Duterte. Matindi pong kakapalan. Kaya sabi po ni Risa Ontiveros, well, lumalabas talaga na may ganoong plano, whether how long ago, how recently it was. Nagmaterialize doon sa proposed motion nila na babala namin ni Senator Judge Coco Pimentel. Masyadong maraming dangerous words, subject to interpretation at saka ambiguity. At yung naging aksyon kagabi ay precisely i-remand ang articles of impeachment balik sa House of Representatives. Hindi naman ito PBA finals. Bakit ginawa iyon ng Senado as an impeachment court? Sabi po ni Ontiveros. Now, yung prosecution, House prosecution, very positive sila. Kasi at least, masaya daw sila na convene pa rin yung Senado as impeachment court. Sabi ni Congresswoman Duistro. So buhay na buhayan niya ang impeachment case. Tuloy ang impeachment trial. Ganon din yung sinabi ni Chis Escudero. Kaya nga yung iba, yung analysis, baka trap ito mga kababayan. It is a trap. That is the analysis of Professor Antonio Contreras. Kasi ngayon, nagpalabas ng statement kanina sa presscon si Chis Escudero. Ito yung statement niya. Walang nagsabing na wala ng jurisdiksyon. Pakibasa po yung motion ni Senator Alan Peter Cayetano. Siguro yun din ang panawagan ko doon sa 5 kasama naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon without dismissing, without terminating. Okay. Kaya nga masaya pa rin, mga kababayan, yung prosecution panel, ganon din yung kanilang paniwala. At isa pa, na ito ay tatawid papuntang 28th Congress. Madaling sabi, nag-fail sila yung masamang plano ng Duterte Bloc na ma-dismiss kasi unang-una, hindi man pwede nilang i-dismiss kasi unconstitutional po. Questionin siya sa, yan ang opsyon, sa Korte Suprema pag dinismiss nila po. Kung dinismiss nila po, yon kahapon. Ngayon, yung sinabi ni Senator Bongo kahapon na ang impeachment daw dapat nang i-dismiss kasi unang-una hindi man daw makakain yung impeachment case. Sinagot ngayon mga kababayan ng isang UP professor. Sabi ni UP National College of Public Administration and Governance Professor Emerita Fe Mendoza, hindi siya makakain yung impeachment na yan pero na-deprive ka sa pagkain o ibang public services kasi yung pera natin ng taong bayan ay allegedly winaldas. Winaldas na yung confidential funds pagkatapos yung ibang pondo pa na DepEd mga kababayan na pambili ng pagkain, pinabulok yung pagkain. Ganon katindi yung ginawa ni Sara Duterte. Kaya sabi po ni Professor Mendoza, ito ay pera ng taong bayan na hindi dapat binabaliwala. Ito ay pera ng taong bayan na para sa mga public services na ang mga ordinaryong citizens ay maaring ma-avail kung maayos ang paggasta. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.